May mga pagtataksil na mas masakit pa sa pakikiapid at ito ang isa sa mga iyon. Matagal na palang gusto ng oso ang Pepsi? Oo, at hindi natin alam dahil tinatakot siya ng Coca-Cola, pero bukod doon, kumusta naman ang pamilya niya, ang asawa niya? May mas malalim bang dahilan kung bakit umiiral ang oso na ito at ginagamit na rin siya ng Pepsi ngayon para balang asarin ng Coca-Cola? Una, kailangan nating maintindihan kung anong halimaw ang Coca-Cola dahil hindi ito ordinaryong kumpanya, isa itong makina ng pagmamanipula ng alaala. Sa loob ng mga dekada, alam ng brand ang hindi naiintindihan ng karamihan. Kapag naging bahagi ka ng alaala ng tao, panalo ka na. Pag nasama mo ang produkto mo sa masasayang sandali, hindi ka lang nagbebenta ng bagay, kundi ng emosyon. Ibinebenta ng Coca-Cola ang ideya ng kaligayahan sa bote. Sa slogan nila, hindi binanggit ang asukal o bato sa bato, kundi kaligayahan lang ang tinutukoy. Parang ang dali lang, di ba? Buksan mo lang bote, parang biglang ayos na agad buhay mo. Diyan mismo kaibigan pumapasok ang polar bear at malungkot niyang kwento. Paano siya ipinanganak? Bago gawing marketing tool ang oso, may mas nakakabahalang ginawa muna ang Coca-Cola. Inangkin nila ang Pasko sa loob ng maraming taon. Kapag naisip mo ang Pasko, iniisip mo ang pula at puti. Ibig sabihin, iniisip mo ang Coca-Cola, ganun kasimple. Hindi nakakaibang santo si Santa Claus na nakadamit obispo at mukhang di komportabling matanda. Naging matabang matanda siya na nakamatingkad pulang damit na kilala natin. Kaya kahit masakit para sa iba, itinulak ng Coca-Cola ang imaheng iyon hanggang sa naging pandaigdigang simbolo. Ang problema, kapag sumikat masyado ang isang bagay, nawawala ang eksklusibidad nito. Ginamit si Santa Claus sa mga pelikula, patalastas, espesyal na Pasko at mga kanta. At doon, napansin ng Coca-Cola na ang kanilang pangunahing simbolo ay hindi na lang kanila at ginagamit na ito ng lahat. Sa gitna ng soft drinks war, sumunod na si Pepsi sa kanila. Kailangan nila ng bago, isang bagay na hindi nagsasalita, walang opinyon at hindi mukhang direktang patalastas. Dito nagsisimula ang kwento ng oso at ng kanyang buhay. Si Ken Stewart, isang malikhaing tao, ang naatasang gumawa ng bagong karakter para sa kanila pero siya ay na-block at walang ideya. Gaya ng madalas, nakuha niya ang inspirasyon mula sa araw-araw niyang buhay, mula sa kanyang asong Golden Labrador na si Morgan, mataba at kalmado. Nakahiga lang siya nabubuhay pero may napansin si Stewart na kakaiba. Ang hugis na iyon ay kahawig ng oso at polar bear. Mabilis niyang naisip ang polar bear ay perpekto para sa gusto niya. Coca-Cola, lamig, niebe at katahimikan, perpekto para mapiga nila ito hanggang magsawa pero hindi ito magiging isang nakakabagot na mascot. Nandoon na ang ideya pero hindi ito naging madali at murang ideya, hindi ito isang napakamahal at walang kasiguraduhang eksperimento para sa Coca-Cola. Nagustuhan nila ang ideya at tinanggap ang panganib para maisakatuparan ito. Tinawagan nila ang Rhythm at Hues dahil sila lang ang studio na kayang mag-animate ng balahibo nang hindi nakakatakot. Kahit ganon, impyerno pa rin ang paggawa ng balahibo. Kinailangan ng 16 na tao at 4 na buwan para lang makagawa ng isang 30 segundong patalastas. Sumali pa ang aso ni Stewart sa kampanya dahil ginamit ang molde ng ulo nito sa paggawa ng oso. Ginawa nila lahat ito kahit walang kasiguraduhan. Dito sila nagpasya ng mahalagang bagay na magbabago ng lahat. Ang oso ay walang sasabihing sikat na linya, natural na tunog lang at isang kindat. Pero maghanda kayo dahil ang napaka-iconic na ungol ng oso, ang ungol na ito ay hindi talaga galing sa isang oso. Ito ay boses mismo ni Ken Stewart na naitala bilang reference at kaya iyon ang ginamit sa final na version. Ang unang patalastas ay simple, nakatingin ang mga oso sa aurora boreal na parang nasa sinehan, tahimik at ninanamnam ang Coca-Cola. Walang dialogo, walang biro, walang pilit na bentahan. Agad din itong gumana. Dito lumabas ang matalinong estratehiya ng Coca-Cola. Hindi nila inilabas ang unang patalastas tuwing Pasko, kundi noong Pebrero sa Oscars.
Sa panahong walang umaasang makakita ng polar bear, natuwa ang mga tao. Biglang naging espesyal ang oso, hindi na basta mascot. Nagsimula ito bilang pandaigdigang icon, pero alam ng Coca-Cola na hindi nila ito dapat abusuhin at maingat sila sa bawat hakbang. Katulad ng ginawa nila kay Santa, ginamit nila ito sa tamang paraan para hindi magsawa ang mga tao at palaging maalala. Minsan mag-isa ang oso, minsan kasama ang mga anak, Celio o si Santa. Habang desperado ang ibang tatak, si Coca-Cola ay may osong nagkakalokohan para piliin mo ito ng hindi pinag-iisipan. Bakit ito sobrang epektibo? Dito papasok ang pinakamadugo at nakakatakot na bahagi. Naging sobrang epektibo ang oso dahil para siyang pipi at sunod-sunurang alipin ng Coca-Cola. Nagdesisyon ang brand na huwag siyang magsalita o magbigay ng opinyon, parang nilabhan ang utak at nagtatrabaho lang siya ng tahimik. Mas naaalala mo ang Coca-Cola dahil sa oso kaysa naaalala mo ang oso dahil sa Coca-Cola? Dahil sa paglipas ng panahon, ang polar bear ay hindi na lang basta cute kundi ginamit na rin para sa iba pang layunin. Ang hayop na ginagamit ng Coca-Cola sa pagbebenta ng kaligayahan ay ginagamit din ng Worldwide Fund for Nature at Greenpeace sa protesta laban sa pagbabago ng klima. Mahalaga ang oso dahil sa Arctic na natutunaw at biglang ang imahe nito ay hindi na lang basta para magbenta ng Coca-Cola. At ayun, hindi natin namalayan na dahan-dahang inalis ng Coca-Cola ang oso sa gitna. Sa mga nakaraang taon, hindi na ang oso ang bida. Lumalabas pa rin siya pero hindi na siya ang pangunahing tampok. Dating bituin, naging extra na lang siya at nung inakala nating tapos na ang kwento niya, parang nawala na siya. Dumating si Pepsi at ginawa ang di inaasahan. Kinuha niya ang oso, inilagay sa existential na krisis at pinapili ng Pepsi. Ang oso ay nasa therapy dahil sa pagmamanipula ng Coca-Cola at tinanggap niyang hindi lang siya nabibilang sa isang brand. Hindi lang ito patalastas, simbolikong paghamak ito, parang sinasabi kay Coca-Cola na hindi na sa kanya ang icon niya. Hindi pinagtawanan ng Pepsi ang produkto, hindi rin nila sinabi na mas masarap o mas kaunti ang asukal nila, dumiretso lang ang Pepsi. Sa leeg, pinagtawanan nila ang emosyonal na koneksyon, sinabi nila sa mundo, kahit hindi tuwirang sinabi, na ang alaala mong akala mo'y dalisay, marketing lang din pala iyon. At dun mo mapapansin na malamang hindi talaga naging masaya ang oso, ginamit lang siya. Matalinong estratehiya ito, kaya hindi nakuha ng oso ang gusto niya. Walang asawa, anak o sino mang kasama ang isang pamilya, kaya siya napunta sa therapy. Hindi pamilya ang mga oso sa patalastas niya kundi kapwa oso lang. Ngayon na alam mo kung paano ito ginawa, ginamit at ipinagkanulo, hindi mo na ito makikita sa dating paraan. Kapag nakita mo ang oso, hindi mo lang maiisip ang Pasko, kundi pati kung paano ka naibentahan ng emosyon nang di mo namamalayan at ang pinagdaanan ng kawawang oso. Mabuti na lang may bagong nobya na siya ngayon.